Pero paring Joey, paring Vic, habang kinakanta na iba na yung lyrics, hindi na si Anjo Iliana may pagtingin. Napansin ko, tawa kayo ng tawa, Joey. Paring Joey, paring Vic, okay lang sa akin tumawa kayo. Basta hanggang tawa lang, huwag nyo kong sisiraan, alam nyo na. Paring Joey. Paring Vic. Okay, so it's all right. Ganyan talaga ang buhay. At least once naging original ako sa kantang lyrics. So, yun pong isang kwento na inaalay ko kay Christopher Min. Yan na lang ang laro natin. Bawat sira mo sa akin, magkikwento lang ako. Wala naman akong sinisiraan. Kwento-kwento lang. Kaya I hope everybody likes my kwento for today. Yay! Abangan ang susunod na kabanata. Okay, umpisahan na natin itong nananalanta ng buong bayan. Ito talaga ang pinag-uusapan. Araw-araw may bago talaga siya. Alam mo, nakakatawa. Ngayon ko lang napag-isip-isip, hindi siya dapat na seryosohin. Hindi siya dapat maging punto ng ating emosyon kung meron mang nagagalit. Abay, may tumawag sa akin. Nay, tingnan mo yung bagong video ni Anjo Iliana. Nakaupo sa bowl. Walang pantalon, iri ng iri. Sabi niya, di ako naman tiningnan ko. Hala, totoo nga. Nakaupo siya sa bowl. Tapos iri siya talaga ng iri na parang Juby Jebs. Ganon. Naku, ewan ko na lang kung saan ako hahanap ng katwiran at dahilan kung ano na nagaganap sa kanya ngayon. Pero meron siya, pinupuri niya si Master Henyo Joey De Leon. Romel, ikaw muna. In fairness naman, bineltahan niya naman ang bonggang-bongga. Akala ko nga, wow, close sila. In fairness naman, naging close naman din sila. Naging malapit sila sa isa't isa nung nasa Itbulaga pa siya. Marami siyang kininto na kung ano-ano ng mga pakiusap na nagawa daw yung sa kasal nila ni Aileen. Nagawa ng paraan, na laking pasalamat daw ni Master Henyo. Okay na yon. Tapos okay daw, nakita ko yung patawa-tawa ka. Yun yung nagulat ako. Nakita ko tawa-tawa ka. Tawa-tawa kayo ni Bossing Vic. Nung palitan yung pangalan ko doon sa kanta ng Sex Band. Okay lang yan. Sabi pa niya, okay lang yan, yung patawa-tawa kayo. Pero, huwag nyo akong sisiraan. Alam nyo na this. Alam nyo na. May pagbabanta, di ba? Doon mo makikita talaga na ibang klase to, lahat talaga. Binabaril niya talaga na walang direksyon. Ang nakakapagtaka na talagang lahat ng kagrupo niya, lahat ng naging kagrupo niya, isa niya. Ano ka ba? Ginalaw na pati ang Aldab. Isa pa yan. Alden Richards. At kung magsasalita daw siya kung ba't hindi nagkatuluyan si Maine Mendoza at saka daw si Alden Richards, baka daw masaktan, baka daw murahin siya ni Maine at ni Alden. Hindi raw niya sasabihin. At ito, pati yung pagpapalakad sa Aldab, pinupuna niya na kung kesyo yun. Ano mo yun, mga ganun? Ang kumausap daw sa kanya, wife daw ni Mr. Tony Tubiera. Pinasok daw niya doon sa loob ng dressing room. May mga kausap daw, pero hindi niya sasabihin. Alam mo, parang namamalimos siya. No? Di ba meron yung mga stars? Mga gifts, yung mga gifts na tinatawag. Mga gifts na tinatawag. Para pag maliit, ayaw niya ituloy yung kwento. Pero pag malaki, sige na nga. Palating ko na nga ito. Sige na nga. Sige, padala pa kayo, magpadala pa kayo. Ano yun, Romel? Hindi ako kasi pamilyar dyan eh. Kasi na yung mga nag-gifts na yan, merong corresponding na halaga yung pinapadala sa kanya. Kaya, tapos makukubra niya yun. Kung ano yung mga gifts na yun, makukubra niya into peso yun. Okay. So, kaya para na siyang nakikiusap na, padala niyo ko. Yung malaki naman. Ganun-ganon. Yan, correct. Diba?
para naman bigyan ko kayo ng magandang kwento. Di ba? Nakakaawa siya. Walang biro. Nakakaawa talaga siya. Oo. At saka Ano gusto yung niya nagaganap sa palang, kanya ngayon? at saka di ba gusto niyang seryosohin siya sa mga kanya-kanya mga kinikwento. Bakit hindi niya ayusin ang kung nasaan siyang lugar? Di ba dapat maayos para hindi, para kapani-paniwala. Oo, Sabi niya, kapani-paniwala. isa na raw siyang political analyst ngayon at saka manghuhula na raw siya. Ay, Kasi aba. daw, lahat ng pinag-aralan daw niya yan. Ganun pala, ba't hindi siya magpakaseryoso? Bakit kung ano-anong paninira sa mga dati niyang kasama, dabarkads, ang pinaggagawa niya? Nanay, hindi daw paninira yun. Nagkikwento lang daw siya. Sabi nga niya, bakit daw si Alan Kay, kinukwento pa yun tungkol sa rubber shoes. Ikaw, ano ginagawa mo? Ano ginagawa mo ngayon sa mga dabarkads? Di ba paninira? Outright na paninira ang ginagawa mo. At habang ako daw ay binibira ko siya, maglalabas din daw siya ng marami pang kwento. Ako pa tinakot mo. Matagal na akong takot. Oy, Anjo Iliana, pagtanan mo nga ako dyan. Hay, nako. Sabi ni Juris Dr. Channel, wow, si Anjo na pa talaga ang may ganang magbanta, ha? Kasing kapal at kasing tigas na ng yelo sa Antarctica ang pagmamukha niya. Hindi pa talaga tinatablan. Ano na kaya ang nangyari sa mga nagreklamo noon sa kunwari ang eskwelahan niya? Sana buksan ulit ang investigasyon para magkaalaman na. Oo, ito din ang sinasabi ng mga kaibigan ko Alam mo, isang araw yan, tapi-tapiton, sabay-sabay. Sabay-sabay ang mga yan. Oo, tama. Wow, si Lulu Malig live na live ngayon, si Lulu Malig. Maaga yatang nakatulog si Angelita. Ano? Congratulations naman. Oo. Sabi naman ni Eddie Letada, may mga nagsasabi na parang may depression itong si Anjo Iliana. Pero parang sa tingin ko, may something na. I-video mo ba naman ang sarili mo at iri ka ng iri? Anong tawag sa ganun? Hindi na siya nakakatuwa. Alam mo, pag nakita mo yung mga yung mga komento, iyo, ganon, kadiri, mga ganyan talaga. Ano ba? Mga ganon. Kasi isa yan sa pinaka-pribado na maaaring ginagawa ng tao. Nagsasara tayo ng pintuan ng ating CR, nahihiya tayo na may makakita sa atin. Diba? Tapos yung nakita mo pa sa video, jiri ka ng jiri. Diba? Tapos wala kang pantalon, nakaganon siya, o iri siya ng iri. Ano ba yan? Kakaloka. Nakakaawa na si Anjo. Malakas ang tama niya. Nanlilimos na siya. Desperado na talaga. Unhinged na talaga siya. Sabi ni Ching Bautista Silverio. Nakakaawa na talaga. Totoo naman yan. Ay, nako. Tawa lang ng tawa, mga pintor na Pilipino. Wala silang alam mo di ha. Joe Florendo, Jun Morondos, Louie Tolentino at Nick Masangkay. Itawa lang natin lahat ito, di ba? Oo, para hindi tayo maapektuhan kung mga bagay-bagay na naririnig natin na hindi tayo, alam mo yun, huwag tayo mag-apekto. Noong una, apektado ang marami. Oo. Kasi nga, parang teka muna, ano ba yung pinagagagawa nito? Parang inihahanap pa ng dahilan, galit na galit sa kanya. Pero ngayon, sa mga pinagagagawa niya, ano ba to? Lahat na lang binibiran niya. Tapos pumunta ka sa CR, ibinidyo mo yung nakaupo ka sa bowl. Ano to? Di ba may nag-text sa ating kagabi? Ano yung sabi ng actress? Nabubuang mo talaga yan. Totoo. Si actress talaga, naloka rin ako noon. Pero kasi ito na mga opinion na ito kasi andyan siya nagla-live siya, kaya lahat pwede mag-opinion. Hindi niya nating control. May nagtanong nga sa akin, uy, Nay, gusto niyang maging guest, magpapalalay detector test daw sila ni Senator. Ni Senate President Tito Soto sa Blue Ribbon hearing. Oo. Ang sagot ko simple lang, sa Red Ribbon na lang siya, sabi ko. Kumain na lang siya doon ng cake. Baka sakaling matauhan siya. Okay, dito na tayo sa pangalawa, nakakaaliw ito. Kayo manghula kung sino itong male personality na nakausap ko na nagsabi sa akin na, ay, ang laking pasasalamat ko talaga na hindi ko naging kaibigan yan. Nakikita ko yan sa Itbulaga pag nagpo-promote kami ng pelikula, pero hindi ko yan kinakausap.
Siguro ngiti, pwede pa. Nakakatakot siya. Sabi niya, paano na lang kung naging kaibigan ko siya at nagkaroon kami ng kwentuhan noon. Di nakatinda na sa palengke sa talipapa ang buhay ko ngayon. Naku, buti na lang daw. Naku. Ayan. Kaloka, ha? I'm sure hindi lang ito, Nay, kasi naging vocal lang ito. Yung itong lalaki ito naging vocal lang. Pero siguro lahat ngayon halos. Ang daming ngayon nag-iisip na, Diyos ko, baka naman yung mga kwentuhan namin noon, yung mga kwentuhang lang, barbero, ano mo yun, yung mga ganon, yung simpleng kwentuhan lang. Totoo. Naku, Pwede kasi siyang mag-invento ng senaryo Correct. Yung walang kalaban-laban. Mayroon namang iba, mga talagang gustong-gusto nakakarinig ng mga ganyan. Pero ano na to, Romel, palipas na to. Palipas na to, maniwala ka. At saka na itong mga kwentuhan na ito, kasi walang resibo ito pag kwentuhan, kaya pwede kang, alam mo yun, pakikinggan mo lang, pero nasa sayo na kung maniniwala ka o hindi. Ganun lang naman to kasi kwentuhan lang. Sa'yo na yon. Sabi ni Wating-Wating, si Ate V ng London, walang kwentang tao. Kaibigan lang siya pag may pakinabang. Matinding kaaway pag hindi na napagbigyan. Sabi ni Wating-Wating, totoo yon. Kasi nagbabalak siya talaga noong paman na makabalik sa Itbulaga, hindi na siya tinanggap. Ano pa magagawa mo pag sarado na ang pintuan? Kakatok ka ng kakatok, di ba? Yun. Napakahirap maging kaibigan ni Anjo Iliana. Sasaksakin ka niya ng patalikod. Ay, magaling lang siya sa harapan. Sabi ni Tita Nene Olanday. Sabi ni JP, si JP, anak ni Tita Dolor, Tita, hindi po ako nakapag-text kahapon. Ang comment ko lang about Alan Kay, James Yap, and Anjo. Ang hugot ba niya ay based on experience? Sisigaw na ba ng lights, camera, action? Charot! Nako, JP, pasalamat siya at ang aking bibig ay nakapinid pa. Nakapinid pa, JP. Pero wag akong ipupush sa wala, yung too hard. Baka mamaya maging na rin ako, taklesa na rin ako. Meron ka rin palang Pandora's box. Sabi ni Lulumalig, nanay, para nga pong may something na si Anjo sa mga pinaggagawa niya. Hindi po kaya need nandiyan magpa-doktor. Sabi ni Lulumalig, naku, kailangan na, sa totoo lang. Ayan, sabi ni John, nakakatakot itong taong ito. Walang kalaban-laban yung mga sinisiraan niya. Meron pa siyang pasyado-syado ngayon na ang karelasyon daw ni SP Tito Soto, apo na lang niya sa tuhod. Ang kapal, ang dami niyang ginagawang kalokohan talaga. Grabe. Eto pa, may nag-text sa akin, hindi ko po babanggitin ang kanyang pangalan. Ako rin, buti na lang hindi ko naging kaibigan niyang hinayupak na yan. Galit na galit naman talaga. Yung hinayupak talaga. Baka ako naging kaibigan mo, titinda na ang bulait mo sa publiko, di ba? Yung bulait, yung kaloob-looban. Ay, talagang laman loob na talaga ito. Oo. Ay, nagpapasikat si Anjo. Laos na kasi, sabi ni Neneng Putot Gensoli. At sabi ni Dan Clavesillas, Nay, para na rin po siyang nanalo at yan naman po ang gusto niya. Kasi yung mag-ingay at magpapansin siya. Yun nga lang, negang-lega naman siya. Wala po akong mabasa na magandang komento tungkol sa kanya. Baka need na rin po niya ng professional help. Sabi ni Dan Clavesillas, yun na. Hindi po siya nakakatakot maging kaibigan dahil hindi siya naging kaibigan to begin with. Sabi ni JP, totoo yun. Lagi namin sinasabi yan, na Juris Doctor Channel, maraming mapagpanggap na tao sa mundong ito. Mabait lang sa'yo sa harapan, yung pag may pakinabang sa'yo, magiging mabuti sa'yo. Pero kapag naramdaman na wala na siyang mahihita sa'yo, sisiraan ka na. Kumbaga, totoo itong sinabi ni JP Plata na to, hindi siya naging kaibigan to begin with. Ayun. Kasi meron bang kaibigan traidor? Wala naman, di ba? Totoo. Yun lang yun. At sabi ni Direk Joey Nombres, may kwento rin ako kay Anjo. Ay. R18 nga lang, sabi ni Direk Joey Nombres. Ayun na yung mga may mga tayo kwento. humingi ng permiso sa MTRCB para maisiwalat yung R18, Direk Joey. Ay, nako, nakakaloka talaga. Ibang klase. Sino ba yung aktor na yan? Magbigay ka naman ng clue. Okay. Isa siyang magaling na aktor. Mabait siya sa mga press people.
hindi siya plastic. Aliw na aliw sa kanya ang marami dahil sa kanyang mga ginagawang nakakaaliw. Ayan na. Magaling siyang dramatic actor pero pwede rin siyang maging comedian. Mas oo, ay nako, so. Ang galing-galing niya, di ba? Oo, totoo na. Lalo na pag ayokong sabihin kasi mahuhulaan na pag sinabi natin. Delikado pag binigay kasi namin yung kaisa-isang salita. Malalaman nyo na yan eh. Malalaman nyo na kagad. Basta maganda ang kanyang puso. Magaling siyang dramatic actor at action star din. Di ba? Ito lang, natin, maganda ang katawan. Di ba? Yan ang unang-una niya. Magandang katawan. Sige, magsalita ka ngayon, Anjo, ng finish. Di ba? May kaibigan kaming ganyan, Nay. Super rich, pero traidora. Kaya iniiwasan na namin. X na siya. Kilalang kilala ni Tita Feli de la Cruz. Ay, parang kilala ko rin ito. Kilala ko rin ito, guys, ang magdadaro. Ito ba yung bye, pero yung kamay nakaganon? Ay, Diyos ko naman. May nakaano kamay. Ay, oo, kilala namin ito. Nakakaloka. Nakakaloka talaga. Bago tayo magtapos, meron lang akong gustong itawid na salita kay Yeng Cosim para sa One Balita Pilipinas. Pinakita mo lang na edukado ka. Ganyan talaga ang paghawak sa mga panayam ng mga tao na gustong maghugas kamay kahit tapos na ang pandemya. Ganun lang yon. Basta na itawid mo ng napakaganda ang iyong gusto. Diba? At karaniwan kasi sa mga ganyan, yung mga legit na mga news programs, inilalatag naman ng buo talaga yung kwento pagka nag-i-interview sila. Yung mga dumadampot na vloggers ang may kasalanan dyan. Kukunin lang kung ano yung gusto nilang itawid sa publiko. Napagbibintangan yung mga lehitimong programa. Yun. Totoo lang. Basta, Nay, kung may Sierra Madre, meron ding Sierra Ulo. Si Anjo. Sabi ni Wating-Wating. Eto pa, si Marichu Permasyon. Teka lang, Rebo, bago mag-break. Pasalamat din po kami, Nay, na hindi siya nanalo nung tumakbo siya bilang Vice Mayor dito sa amin. Kung nagkataon, ano na ang mangyayari sa Kalamba. Nakakatakot siya, Nay. May something na talaga. Hinako, maghinay-hinay ka sa mga ginagawa mo. Baka damputin ka na lang at masuotan ng straight jacket. Ano ba yan?